When was the last time your family felt like home? Tapos po, yung kaklase ko po. Kapag ikay na gumawa tayo ng sarili nating pamilya. Pero pa ako, malapit na. Akala ko ba walang iwanan? Akala ko ba forever tayo? Hey, Jo! Anak! Jo! Ay! Ay, wait lang na! Ay! Pagtrabaho? Ay naku, Benjo. Kaya nga nagtatrabaho si ate para pag-aralin ka. Hindi para magtrabaho, kayang-kaya ko yan. Init. Kaya ako dito pwede makahanap din ng papala. Kahit anong trabaho? Hindi ko alam kung kakayanin kung hindi kita kasama. Sa aking paglipad, ikaw ang hangin na dala sa akin sa mga bituin. Wow, Benjo, nakagraduate ka na. Ay ang araw mo, iaalay sa'yo. Hindi nyo alam, hindi nyo nakita yun. Naging ama't ina ako ng mga kapatid ko. Parang wala kayong awa. Mas mabuti na lang na umalis kayo. Sige anak, yan ang gusto mo. Pero tandaan nyo, nandito lang kami ng mama nyo. Kahit di nyo na kami gusto. Samahan po natin ang magkapatid at tunghayan natin kung saan sila dinala ng kanilang mahaba at kamanghamanghang paglalakbay. Kaya ako dito pwede makahanap ng papala pa. O kaya naghanap ng kahit ano, trabaho, papasukan ka mo. Mineral water, hindi ko naman ata kaya yan. Oh, ito pala eh, wanted la bandera. Pwede na to. Tao po. Tao po. Tao kaya dito. Tao po. Ayan. Ay, naghahanap po ba kayo ng labandera? Nakita ko po kasi wanted labandera. Ay, oo, sakto. Kasi tagal ko na din naghahanap ng labadera. Walang tumatagal sa akin. Bakit? Gusto mo ba? Opo, gusto ko po. Kailangan ko po talaga. Sakto kasi next week, alis kami. Wala na din ako kanghayan ng mga damit. Okay lang ba? Sige po. Pwede ka naman mag-start ngayon. Ngayon na din gusto mo. Sige po. Sige. Halika na. Tuloy ka. Ay, hirap ko ka muna kasi gusto ko itulong nila sa'yo kung saan ka magsisimula. Then, ganito kasi yan. Bali next week, alis kami. Papasibo kami. Then, wala na kasi ako masyadong masuot kasama yung laban ng mga anak ko. Tapos, gusto ko, kung may isama mo na din kami sa bahay kung huwag mo sa Sige po, kaya mo po yan. Kayo pa. Basta po, maayos yung pagpapasweldo nyo sa kami pagkain. Okay na po. Oo naman, sa pagkain na pera, wala tayong problema. Then, ang gusto ko lang, malinis yung bahay at maayos din yung mga doon ko. Kasi wala lang talaga akong damit eh. Kaya walang dumatagal sa akin na labandera kasi sinisira nila. Pero, dito to yun, huwag ka maniwala sa kanila. Sige. Mabait naman ako, tsaka wala akong problema sa akin. Mag-umpisa na po ba ako ngayon? Oo, ngayon na din kasi wala na talaga akong damit eh. Sige, talo ko lang sa'yo. Tira. Yung understatement kasi ako. Hindi mo naman sakop yan kasi may sarili akong tindera dyan. Ang ano mo na lang is, doon nandun yung washing ko. Then, if ever sana, gusto ko mag yung sahig kasi alam mo, hindi ko na kasi naaasikaso kasi sobrang busy ko. Kahit po pala ako maglalaba. Dito na lang. Ito na lang. May washing naman dito. Hindi ka naman mahihirapan eh. Sige po. Balik mo din ako sa'yo. Sige po. Kaya mo ba ngayong araw? Opo, ma'am. Kaya ko po ngayon. Hindi ka naman mahihirapan kasi may dryer naman yan. Sige po. Sige, iiwan na kita dito para may handa kami pagkain. Sige po, salamat.
next week, hindi kita na tayo. Sige. Okay, sige, bye-bye. Sige, ingat tayo. Ma'am, excuse me po. Natapos ko na po lahat na yung pinatabuhan niyo po sa akin, ma'am. Kasi, buka mo na yan para makapagpahinga ka. Uy, pasensya ka na, be, kasi hindi kita napaganda ng pagkain, ha? Kasi, sobrang busy mo. Nag-iempa ka na din ako kasi next week, alam mo na, holiday week, yun. Okay. Ay, ikaw ba? Kamusta pagtatrabaho mo dito? Ba? Nahirapan ka ba? Or what? Hindi naman po, ma'am. Kaya ko po yung mga gawain na yun. Para po sa mga kapatid ko po. Swerte naman ang kapatid mo. Oh, ito, pasensya ka na iya. Kasi, alam mo naman. Pero kung kailangan mo pa ng trabaho, balik ka lang dito kasi... Malaking halaga na po ito para po sa mga kapatid ko. Maraming salamat po. Sige, ang bait na ng mga kapatid mo. Tsaka, mag-iingat iha. Nag-aaral ka ba? Opo, third year na po ako. Uy, galing. Mag-aaral ka ng pag-aaral. Magtapos ka. Pagdadasal kita. Sige po, ma'am. Sige. Salamat po. Salamat ulit, iha. Balik ka, ha? Sige, Thank you thank po. you. Thank you din. Dito na si ate. Oh, kumain na ba kayo? Ate, nandiyan ka na pala. Opo, kumain na po ako. Nagluto ko ng noodles. Ikaw po, kumain ka na po ba? Sige, okay lang si ate. Oh, tara na dito, Benjo. Bilisan mo. At Sige po ate. di pa kami nagsatanghalian. Bigyan mo na pagkain si Nita. Oh, kumuha ka ng tubig. Kumuha ka muna ng tubig. Yung pag-aaral mo, pag-graduate ka na, kamusta? Okay lang ba? Okay naman po ate. Di naman ako nahihirapan, kinakaya ko. Mabuti. Yun na ito kay Isay. At alam kong hindi pa kayo nakain. Sige po ate. Sige, lapag mo na yan dyan. Ano? Ate, pagod ka po ba? Okay lang si ate. Sa nakikita ko kayong ayos at kumakain, okay na ako. Ate, yung tuwalya! Oo, anong oras na, Benjo? Naku naman. Oh! Ano ba ito, mga halat? Mahala mo na. Ay! Kumain na ba kayo? Ay, magluluto pa pala ako. Ano po. Ano, magbihis ka na. Akin na yan, oh. Yan na, doon na. Ilagay mo sa labahan niya. Magdamit mo, oh. Yung damit, yung bag mo. Okay na ba yung gamit mo? Opo ate. O Isa, ito yung phone, ha? Para in case makontak mo si ate, alam mo naman yan, tinuruan na kita. Tsaka ipapabilin kita kay Aling Maria. Huwag kang mag-alala, ha? Aalis na kami ni Kuya Benjo mo. Sige na. Sige na. Bye-bye! Tara na ate, baka mali pa tayo. Ginagawa niyo sa mga kapatid ko, ha? Ate, ayaw po kitang iwan. Ayaw po sumama sa Boys! kanila. Magulo nila kami. Wala kang karapatan. Ate, ayoko po. Mas alam namin ang nakakabuti sa kanila. Kami ang mas nakakatanda. Kami ang magulang nyo. Wala kayong karapatan. Ako ang nag-alaga sa kanila. Panaginip lang pala yun. Lahat gagawin ko para sa mga kapatid ko. Bakit po? May nagpapabigay po ng grocery. Para sa amin po? Oo. Yung nakilala niyo po ba? Hindi. Naka-mask kasi tsaka nakabalabal. Pero may mga alas siya. Parang nabumukhaan ko nga eh. Ngayon lang po ba? Parang mama mo. Oo. Hindi
Ito yung kailangan ko. Kayo yung kailangan namin. Pa, yung kaklase ko, si Jojo, nahulog sa kanal. Ang dumi-dumi niya. Hindi naman magandang pagtuwanan ng mga taong gano'n. Sigurado ako natakot na din niya. Okay lang yan, Elena. Bata pa siya. Matututo rin yan. Oh, Isa. Kain ka lang ba? Apo, ate. Sige, kain ka lang dyan. Ramon, kamusta naman ang trabaho niyo? Okay lang. Hindi busy. Nagpagod ka. Oo, medyo. Napa? Kalman ba kayo? Wala kami ng papa mo. Ano ka ba? Kumain lang kayo dyan. Sige po. Tama ang sinabi ng nanay mo. Okay lang kami. Hello, love. Hello, love. Love, kailan mo ba lang makipagkita sa akin, love? Hindi ko alam eh. Ang dami kasing inaasikaso dito sa bahay. Tutulungan ko pa yung mga bata dito. Ganun ba? Tagal naman yan. Wala akong magagawa eh. Pero huwag ka mag-alala, magkikita din tayo. Okay, love. Miss na kasi kita eh. Huwag ka mag-alala, miss na rin kita. Sige na, mauna na ako. Ma? Oh? Sino po yan? Wala yun. Sa negosyo natin yan. Negosyo? Sa tinatayo namin ng papa mo. Negosyo pero may tawagan po kayong love? Wala yun na. Ano ka ba? Matulog ka na doon. Mag-asikaso ka na rin doon. Sige po, ma. Babe, dala mo ba talaga sila iiwan? Hindi na kasi ako makapag-itay na gumawa tayo ng sarili nating pamilya. Malapit na, babe. Sanap pa ako ng oras eh. Wala po, belo pa ako. Alam mo naman hindi ko pwede silang bintayin eh. Naghahanap pa ako ng sentro. Pero pa ako, malapit na. Ito ko lang ang gusto ko. I love you. Mga anak? Pwede ko ba kayo makausap sandali? Okay. May gusto lamang kami sabihin sa inyo ng papa nyo. Tungkol sa pamilya natin, sa katagal na namin tinatago. Kung ayos lang ba na pag-usapan natin to? Ang tagal na namin pinag-iisipan to. Halos gabi-gabi, pinag-iisipan namin to. At pinagkaawayan. Ngayon namin sasabihin, kahit gaano kahirap. Ano po ba yun, Magpa? Ang ibig sabihin namin ng mama ninyo, magkakaroon na kami ng ibang pamilya. Isang pagkakataon na maging masaya ulit. At isang pagkakataon na magkaroon kami ng sarili namin kagustuhan. Po, akala ko ba maayos tayo? Akala ko ba okay? Sama-sama tayo nag-aapunan, nagbabanding. Tagal na po ba ito nangyayari? Yung narinig ko sa telepono, yung nakita ko sa inyo itay. Lahat lang ba to kasinungalingan? Wala na bang halaga ang lahat? Hindi yan totoo, anak. Mahalaga kayo para sa amin. Alam kong mahirap para sa atin to, pero sana naiintindihan niyo mga anak. Pagod na kami ng tatay niyo. Hindi na rin namin kaya buhayin yung pamilya na to. Mayroon na kami ibang pamilya. May karapatan kami maging masaya ulit. Ibig sabihin ba nito? Iiwan niyo na kami? Para sa iba? Para sa iba niyong pamilya? Ano si Isay? Iniisip niyo ba siya? Hindi yan totoo, anak. Sa totoo lang, mahal na mahal namin kayo. Pero, sino kami masaya ng tatay mo eh. Alam ko, mahirap tanggapin. Pero sana maintindihan niyo.
hindi namin kayo papabayaan. Matutulungan kami ng mama nyo. Para sa financial, emotional, na suporta. Suporta? Di namin kailangan ng suporta ninyo. Ang kailangan namin, kayong dalawa, buong pamilya. Akala ko ba walang iwanan? Akala ko ba forever tayo? Hello! Anak! Nakikita nyo? Nakikita nyo yung epekto sa amin? Sa akin, kay Isa. Di nyo alam mas kailangan kayo ni Isa. Lalo na ngayon. Tapos, ganito gagawin nyo sa amin? Anak, patawarin niyo kami. Alam namin mahirap to para sa amin. Pero buo na desisyon namin ng papa mo. Mahirap? Para sa inyo, mahirap. Hindi nyo alam, mas mahirap para sa amin yung ginagawa nyo. Anak! Gagawin namin lahat para matulungan namin si Isay. Maghahanap kami ng paraan. Titiyakin namin hindi siya mapabayaan. Tutulungan? Narinig nyo ba yung sinasabi nyo? Paano nyo kami tutulungan? Eh, pansariling pangangailangan nyo lang yung iniisip nyo. Di namin kailangan yung tulong nyo. Joyce! Ate Joyce! Joyce! Paano kaya pagkakasyahin to? Kuryente. Tubig. Tapos baon pa ni Benjo. Ay. Bahala na nga. Ate Joyce, may ulam na ba tayo sa pantanghalian? Ay, oo, nagluluto na ako, adobo. Sige, mamaya, makailan ka na kayo, ha? Bakit pa kasi ikaw yung gumagawa niyan? Di ba dapat sila mama tsaka papa na yan? Benjo, wala na kasi sila eh. Kumbaga, tayo na naman magtutulungan. Kaya ko naman kayo buhayin ni Isa. Makayanin ko para sa inyo. Ate. Benjo, bakit? Bakit? Ate, tulungan mo ako sa math. Hindi ko kasi maintindihan eh. Nagre-review si ate. Kasi may exam ako, kailangan ko mag-review. Pwedeng mamaya na lang. Sige na ate. Hindi ko na maintindihan. Wala si mama para turuan ako. Benjo, sabi ko, si ate nagre-review. Mamaya na lang. Sige na, mamaya na lang. Ngayon ate, si mama lagi naman ako tinuturuan no. Wala si mama. Wala na sila. Wala sila para turuan tayo, para tulungan tayo, para alagaan tayo. Ay. Sige na, mamaya. Tuturuan ka ni ate. Tatapusin lang ni ate yung isang page. Sige na. Hindi po ate. Hala, test ko pala ngayon. Mga gagawin sa akin ko. Ito na lang ba or ito? Ay, bahala na. Late na ako. Late na ako. Iha? Bakit? Nandito ka sa labas? Di ba may exam kayo? Hindi ka ba pumasok? Opo ma'am, di po ako nakapasok eh. Kasi marami pong gawain sa bahay, tsaka late na po ako nagising. Dami ko po kasing ginawa, ma'am. Yun lang. Kaso, ano ba nangyayari sa'yo? Okay ba kayo sa pamilya mo? May problema ka ba? Kasi napapansin ko, di ka na active. Di ka tulad dati. Masaya. Iha, huwag mo naman sana masamain. Pero ito lang yung napapansin ko sa'yo. Para kasi hindi ka na nagiging active sa school natin. Parang hindi ka na masigla. Di na tulad dati. Ano ba problema? Meron ba?
Ma'am, sa totoo lang po, wala na po kasing nag-aalaga sa amin. Ako na lang po nag-aalaga sa mga kapatid ko. Habang nagtatrabaho, nag-aaral, nag-aalaga ng mga kapatid. Dami ko pong responsibilidad. Kaya po, hindi na po kinaya ng katawan ko. Pasensyahan niyo na po. Sa susunod, babawi po ako. Sige, Ria, mawala na ako. Baka naman yung problema. Sige po, ma'am. Salamat po. Ano bang ginawa naming mali? Hello, dito na si ate. May dala si ating grocery. Oh, Oh, ate. Ang daming grocery ah. oo. Trabaho kasi ako ulit eh. Yan. Madami yan, oh. Ay, oo, madami akong binili. Ito, mga grocery. Pakain na natin yung isang buwan na yan, oh. Napakarami nga nito, ate. Madami yan. Pati gamot ni Isay, nandyan na, oh. Sige, asikasin mo muna si Isay, Bedjo, kasi parang masakit yung ulo ko. Okay ka lang ba, ate? Mukhang pagod na pagod ka. Napakainit mo, ate. Nilalagnat ka. Uminom ka na ba ng tubig, ate? Ito. So, ate, uminom ka muna ng tubig. Tsaka, para makainom ka na rin ng gamot. Thank you, Benjo. Magpahinga ka muna. Huwag ka muna magtrabaho. Ako na lang kaya. Pagtrabaho? Ay naku, Benjo. Kaya nga nagtatrabaho si ate para pag-aralin ka. Hindi para magtrabaho, kayang-kaya ko yan. Hindi kita papagtrabahuhin. Naku, ate. Pagod na ka na, oh. Eh, kita ko naman eh. Pumapasok ka, tapos magtatrabaho. Kami, kayang-kaya naman eh. Sige na. Tsaka na lang natin pag-usapan yun. Kailangan ko na magpahinga, Benjo. Sige, ate. Matulog ka muna dyan. Ako na bahala dito. Ate Joyce. Nga pala, kanina may nag-abot pera 1,000. Pwede natin to magamit para sa gamot ninyo ni Isay. Kanino galing to? Siguro kay mama tsaka papa. Para sa pang sustento sa atin. Hindi na ba sila titigil? Akala ba nila 1,000 pera meron sila? Hindi yun sapat para bayaran lahat ng paghihirap ko. Hindi natin kailangan yung pera na yan. Kulang pa yan sa sugat na binigay nila sa atin. Sa sugat na binigay nila sa ating 3. Ate Joyce, huwag ka mag-alala. Nandito naman kami ni Isay. Sasamahan ka namin. Tsaka, gagraduate ako para ako na yung magtatrabaho para sa atin. Ako na yung magiging breadwinner. Salamat, Benjo, Tinutulungan mo si ate. Walang anuman, ate, para sa atin din to. Tuluyan ang hindi nakapagtapos si Joyce sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Dahil na rin ito sa sakit na dinaramdam niya na pabalik-balik. Kaya naman tinuloy niya na lamang magtrabaho sa tuwing bumabalik ang kanyang lakas. Nakagraduate ang kapatid ni Joyce na si Benjo. Buong puso niyang pinagmalaki ang kanyang kapatid at sobrang pasasalamat sa Diyos. Wow, Benjo, nakagraduate ka na. Oo nga, ate. Graduate na ako. Yes, may future engineer na kami. Tara, uwi na tayo. What? Oh, diba ngayon? Maganda na yung buhay natin. Po, tsaka maraming salamat po pala sa
pagsisikap ninyo na pagtapos ako ng pag-aaral. Kahit Oo. sinuko mo yung pag-aaral ninyo, pinagtapos nyo kami. Pwede pa naman mag-aral si ate. Pwede pa naman ako makapag-aral. Basta ang mahalaga, nakatapos ka. Pasok po. Tara na. Ma? Pa? Ah, Ano po ginagawa niyo dito? pumunta ka na dito kasi naminis ka na namin eh. Kayo lang ate yung kuya mo. Namiss ko na rin po kayo. Antayin na lang po natin sila kuya tsaka ate. Kakatapos lang po kasi ng graduation nila. Oh, sige. Okay po. Tara na, Benjo. Baka hinanap na tayo ni Isay eh. Sige ate, tara na. Yan, nakakauwi na din tayo. Baka gutom na si Isay. Tara. Mga anak, Mga anak, pasok kayo. Kamusta kayo? Yung ginagawa nyo dito, wala na ba talaga kayong ibang mapuntahan? Ano, sisirain nyo na naman yung buhay namin? Joyce, gusto lang namin kayo makita. Mahal pa rin namin kayo mga anak namin. Alam kong mahirap ang nangyari, pero Mahirap? Para sa amin? Akala mo ba madali yung sitwasyon na to? Iniwan nyo kami. Hinayaan nyo si Ate Joyce na saluhin yung responsibilidad na hindi niya dapat pasanin. Hindi namin kayo iniwan. At mas lalong hindi namin kayo pinabayaan. Nagpapadala pa rin kami ng pera para sa inyo. Pera? Ay na naman tayo sa pera nyo eh. Akala nyo ba lahat nabibili ng pera? Hindi mabibili ng pera, hindi matutumbasan ng pera yung mga yakap nyo. Yung presensya nyo! Kailangan namin kayo, hindi ang ibang tao. Kasi ang iniisip nyo lang, sarili nyong pangangailangan, hindi kami. Nag-aaway na naman po ba kayo? Hindi anak. Ate Joyce, galit ka po ba? Di ba po pumalik na po si Mama at si Papa para samahan na tayo? Isay, anak. Bumisita lang kami ng papa mo. May sarili na kaming tahanan kung saan kami masaya. Bakit pa kayo nagpakita? Para pakita sa amin na gaano kawalang halaga kami? Pinili nyo ang iba kaysa sarili nyong anak. Benjo, anak. Hindi naman sa ganun. Mahal namin kayo ng mama mo sa sarili namin paraan. Pa, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Mahal? Kung mahal mo kami, hindi mo kami iiwan. Kailangan ka namin, mga anak ninyo. Mapapatawad naman namin kayo, ma, pa. Pero, hindi muna ngayon. Kailangan namin ng mahabang panahon para pag-isipan to. Lalo na si ate. Kaya, please, iwan niyo muna kami. Di ayan yung nararamdaman namin. Sakit na nararamdaman namin simula nung iniwan nyo kami. Kaya umalis na kayo. Hindi nyo alam kung paano ko pinagkakasya yung kakarampot na perang pinapadala nyo sa amin. Hindi nyo alam na ako, nagkarinderya, pumasok sa bahay ng iba, naging katulong, para lang mabili yung gamot ni Isa. Hindi ko alam kung saan ko kukunin yung baon ko, yung baon ni Benjo. Kaya sinasabi nyo, mahal nyo kami? Iniwan nyo nga kami eh. Para sa ibang tao. Tapos ngayon, babalik kayo na parang wala lang. Hindi yun okay. Hindi nyo alam na hindi ko alam ang sasabihin sa ibang tao pag tinanong, asan yung nanay at tatay mo? Wala kayo. Graduation nga ni Benjo, hindi nyo nakita? Kaya umalis na kayo, hindi namin kayo kailangan. Umalis na kayo! Umalis na kayo! Sige anak, yan ang gusto mo. Pero tandaan nyo, nandito lang kami ng mama nyo, kahit di nyo na kami gusto. Ang mga masasakit na salita ni Joyce ay tumakos sa kanilang mga puso. Nag-iwan ng bakas na sakit at pag-iisip. Sa unang pagkakataon, tila natauhan sila sa bigat ng kanilang ginawa.
at sa lalim ng sugat na kanilang iniwan sa kanilang mga anak. Bilang breadwinner, hindi naging madali ang daan ni Joyce. Sa bawat araw na lumipas, dala niya ang bigat ng mundo, pagod, problema at mga pangakong kailangan tuparin. Dumating ang panahon na halos wala nang natira sa tabi niya. Pero hindi siya kailanman iniwan ng Diyos at hindi rin siya pinabayaan ng kanyang mga kapatid na naging lakas niya para ipagpatuloy ang laban. Sa lahat ng hirap, may mga pagpipilian. Susuko ba o lalaban? Ang mga breadwinner na nagpapatuloy ay lumalaban. Hindi dahil madali, kundi dahil alam nilang may mga tao na mahalaga sa kanila at umaasa. Si Joyce, hindi siya basta ordinaryong tao. Siya ang patunay na ang tunay na lakas hindi nasusukat sa yaman o pangalan, kundi sa tibay ng loob at puso na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Yung klase ko, si Jojo. Derek Lian. Derek Ramsey. Hindi namin kayo hayaan. Tutulungan kami ng mama ninyo. Tama ba? Hindi namin kayo pero kasi magsiya maggaling sa tao kasi. Hindi kayo mapabayaan mga anak. Tutulungan kami ng mama nyo para sa suporta nyo. Financial, emotional. Tutulungan kayo para sa support. Uy, kailangan. Halo-halo ka na. Tuwanan mo ang iyong problema. Mahirap. Hindi nyo alam, mas mahirap para sa amin yung ginagawa nyo. Anak. Kailangan namin kayo. Hindi ang ibang tao. Kasi ang isip ko lang. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.